Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Sa araw po na ito, mapapakinggan po natin ang kwento ng may 30 taong gulang na binatang si Argo. Isang basurero sa baryo ng Barnis. Magmula nang mamatay ang kanyang mga magulang, ay naging isang lihim na manunugis ng aswang si Argo. Ngunit isang gabi ay namatay ang alaga niyang aso na si Takso. Isang bagay ang makukuha niya mula sa suka nito. Isang makapangyarihang mutya na maaaring tumalo sa supremo ng mga aswang na Iskarab. Ngunit natuklasan ni Argo na si Imhotep ay isang nilalang na merong ibang kakayahan, natatalo sa kanyang mutya. Magagamit kaya ni Argo ang mutya ng aso laban sa malakas na halimaw na si Imhotep? Magtagumpay kaya siya sa laban sa lumalakas na puwersa ng kadiliman? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng basurerong manunugis. Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Hoy, Argo! Para yatang ginagabi ka ng uwi ah. Saan ka ba nanggaling ha? Siguro sinuyod mo naman ang buong baryo ng Barnis no? Para lamang maghanap ng mga basura. Baste, pwede ba? Kung lasing ka, umuwi ka na lang. Itulog mo na lang yan. Huwag mong pinakikialaman ang oras ng pag-uwi ko. Ang paglalasing mo nga, hindi ko naman pinakikialaman ah. Tsaka gabi na. Marami na natutulog. Mahiya ka naman. Kinahihiyan din ang sariling pagbumuka. Ang lakas ng boses mo. Dinaig mo pa ang batang walang isip. Abat, ang talas yata ng dila mo, Argo. Gusto mo ba tanggalin ko yan ha? Tsaka wala akong pakialam sa mga tao. Bakit? Kaya na ba nila ako ha? Kulang pa nga tong alak na nabili ko eh. Baka meron kang naitagong pambili dyan ng alak. Malaki yata ang kinita mo ngayon eh. Pati kita ko pinakikialaman mo. Kung wala ka ng maiinom na alak, itulog mo na yan. Ano ka mo? Litik ka! Pinauwi mo ko? Hindi ka ba talaga natatakot sa akin ha? Baste, sa Diyos lang ako natatakot. Hindi sa mga kagaya mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Kaya bitiwan mo na ang kamay ko bago ka palapain ni Takso. Aba, tamang-tama pala ang aso na yan para sa amin ng mga barkada ko. Kulang pa ang pulutan namin eh. Di ba mga kasama? Wag na wag mong pakikialaman ang aso ko, Baste. Dahil kung hindi, magkakamatayan tayong dalawa. Aba, yun nga ang hinahanap ko eh. Ibalato mo na sa akin si Takso. Matagal na akong di nakakakain ng karne ng aso eh. Subukan mo lang nagalawin si Takso. Ako mismo ang papatay sa'yo, Baste. Huwag mo akong subukan, hindi ako nagbibiro. Hindi kita mapapatawad kapag pinakialaman mo siya. Isang malakas na pagtahol mula kay Takso ang narinig ng may 30 taong gulang na binatang si Argo. Kaya't napalingon ang 4 na kasama ni Baste sa gawi ng aso. Galit na galit si Takso na para bang nauunawaan nito ang mga sinasabi ni Baste. Ang 4 na kasama ni Baste ay napatayo sa lamesa at lumapit sa kanila. Kaya naman, nahalata ni Argo na hindi nagbibiro ang mga lalaking kaharap. Maigpit niyang hinawakan ang dala niyang sako. May laman yun na basura at sandata na madalas niyang dalhin sa paghahanap ng mga aswang. Subalit iisang aswang pa lang ang napapatay niya ng gabing yun. Kakaiba ang mga aswang na nakikita niya. Kumakain ng katawan ng bangkay,
dahil sa labis na gutom. Parang wala sa sarili. At ang ipinagtataka niya, para bang merong bagay na gumagalaw sa ilalim ng balat ng mga aswang na napapatay niya. Tila natutuyo ang katawan na para bang wala ng buhay. Walang tigil sa paggalaw ang hayop sa loob ng katawan ng aswang. At kapag nakakakain ng karne ng tao, saka lamang tumitigil din sa paggalaw ng bilog na bagay sa loob ng katawan nito. Pag-aaralan niya sana kung ano yun. Kaya lang ay muntik siyang mahuli ng mga tanod. Mabuti na lang at nakapagtago siya. Kaya iniwan niya ang katawan ng aswang malapit sa tambakan ng basura. Sa baryo ng Barnis, matatagpuan ang malawak na tambakan ng basura. Sa lugar na yon, dinadala ang mga basurang nakukuha sa mga karatig baryo o dump site. Parang isang Smoky Mountain sa Tondo, Maynila. At dahil malaki ang ibinabayad ng mga nagtatapon ng basura sa kanilang kapitan, nagiging sentro sila ng tapunan ng basura. Halos kasing taas na yun ng burol, na kasing lapad ng 1 ektarya na lupa. Ang amoy ay masakit sa ilong, masakit sa lalamunan ng taong makakalanghap sa singaw. Naninigas ang sikmura na madalas ay hindi na kinakaya ng mga taong nakatira sa tambakan ng basura. Kaya ang iba na hindi na nakakatiis ay umaalis na lang sa kanilang baryo. Pero para sa mga basurerong katulad niya, yun ang ikinabubuhay ng ibang tao. Ang iba naman ay nagre-recycle ng basura na pwede pang pakinabangan para ibenta sa iba. Bumalik sa kasalukuyang pag-iisip si Argo nang bigla siyang itinulak ni Baste. Bumagsak siya sa lupa. Dinuduro siya nito sa muka. Isang bagay na hindi gusto ng kanyang alagang aso na si Takso. Kaya naman, nilundag nito ang kamay ni Baste at agad na sinakmal ng kagat sa braso. Aray! Hayop kang aso ka! Ligtik ka! Paturukan mo ako ng anti-rabies, Argo, ah! Walang hiya! Tatanggalan pa ako ng braso ng aso mo! Kasalanan mo yan. Binalaan na kita, di ba? Isa pa, wala akong perang pambayad sa anti-rabies na sinasabi mo. Alam ng aso kapag masama ang taong kaharap niya. Kaya ikaw ang may kasalanan kung bakit kinagat ka ng aso ko. Ang kulit mo eh. Hindi ako makakapayag na hindi managot ang aso mong yan, Argo. Ligtik lang, walang ganti. Hindi na yan sisikatan ng araw dahil papatayin ko yan. Kapag ginawa mo yan, Baste, ikaw ang maghuhukay ng sarili mong libingan. Ikaw ang hindi nasisikatan ng araw. Si Takso na lamang natitira kong pamilya. Sa oras na mamatay siya, hindi rin ako makakapayag na hindi ka managot. Tandaan mo yan, Baste. Aba, kayo na nga nakadisgrasya sa akin eh. Ikaw pa ang galit. Sa oras na hindi ka kumilos para paturukan ako sa braso ko ng anti-rabies, humanda ka talaga. Gagawin ko talaga kung ano sinabi ko. Mag-aharap tayo sa barangay bukas. Baste, inutil ang barangay dito. Kaya alam ko na kung ano mangyayari. Siyempre kakampihan ka nila at sa uli, ako ang lalabas na masama. Dahil babayaran mo si Kapitan, tama ba? Ipinagtanggol lamang ako ni Takso at kasalanan mo kung bakit kanya kinagat. Kung ayaw mo magkarabis, ikaw na lang ang magpaturok sa sarili mo. Tuluyan nang hindi napigilan ni Baste ang sarili. Sinugod nito ang nakaupo na si Argo. Pinagsusuntok ni Baste si Argo sa muka. Bumagsak ulit siya sa lupa. Kaya naman, sumugod ulit si Takso. Sinubukan nito na muling kagatin si Baste. Kaya naman, nadagdagan ang kagat sa katawan ni Baste. Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Baste, pati na ang malakas na pag-angil at pagtahol ng asong si Takso. Ang 4 naman na kalalakihang kasama ni Baste ay dumampot ng kahoy para paluin sa ulo si Takso. Ngunit mabilis itong nakaiwas
sa pagtama ng kahoy sa ulo nito. Kinagat na rin ni Takso ang mga lalaki at hinabol kahit saan magpunta ang mga ito. Naiwan silang dalawa ni Baste. Nagpambuno silang dalawa. Palitan sila ng suntok. Walang gustong magpatalo sa kanila. Kung dati ay nananahimik lamang si Argo sa lahat ng pangaasar sa kanya ni Baste, ngayon ay lumalaban na siya at wala na siyang pakialam kahit malaman pa nito na isa siyang manunugis ng mga aswang at nagpapanggap lamang siya na mahina. Papatayin kita, Argo! Papatayin ko kayong dalawa ng aso mo! Lintik lang talaga, walang ganti! Tumigil ka! Ang dami mong satsat! Ako ang papatay sa iyong hayop ka! Tila nawala ang kalasingan ni Baste dahil sa labis na galit ni Argo. Nakadagan siya sa tiyan ni Baste habang panay ang suntok sa mukha nito. Ngunit nakawala ito sa pagkakadagan niya at gumanti rin ang suntok sa kanyang mukha. Halos magmanhid ang kanyang labi sa lakas ng suntok ni Baste. Kaya naman, gumanti siya rito ng suntok sa mukha. Bumagsak pati haya sa lupa si Baste. Pumutok ang labi nito, kagaya ng pagputok ng labi at kilay ni Argo. Magkakasunod na suntok ang ginawa niya hanggang sa mawalan ito ng malay. Halos gumapang si Argo para lamang umalis sa pagkakadagan niya sa katawan ni Baste. Hinanap niya kagad si Takso. Nagpalinga-linga siya sa paligid, ngunit hindi niya makita ang kanyang alagang aso. Tumayo si Argo at dinampot ang sako na may laman na sandata. Takso! Takso, nasan ka? Takso, lumabas ka! Ilang beses na nagtawag si Argo kay Takso hanggang sa makarating siya sa tambakan ng mga basura. Narinig niya ang malakas na tahol ng aso. Nakita niyang umaalulong ito paharap sa tambakan ng mga basura. Kaya sa isip ni Argo, nagtago roon ang mga kainuman ni Baste. Kaya naman, nilapitan niya ito at niyakap ang katawan. Binuwat niya ito pauwi sa kanilang bahay. Nilinisan nila ang lugar na yon. Habang tinatahak niya ang daan, ay kinausap niya si Takso. Maraming salamat sa iyo, Takso, ha? Iniligtas mo ko. Sa labis na tuwa ng aso, dinilaan siya nito sa pisngi na parabang nararamdaman niya ang matindi nitong pag-aalala para sa kanya. Si Takso ang itinuturing niyang parang kapatid. Madalas siya nitong ipinagtatanggol. Kaya naman, mahal na mahal niya ang kanyang alaga na si Takso. Takso, pauwi na tayo. Hindi na nila tayo guguluhin dahil matatakot na sila sa'yo, panigurado. Muling sinulyapan ni Argo ang hulihan nilang daan sa tambakan ng basura. Ngunit panay pa rin ang alulong ni Takso. Nakatingin pa rin ito sa tambakan ng mga basura. Takso, huwag ka maingay. Hindi na sila manggugulo sa atin. Huwag mo na pati uulitin yun, ha? Kasi delikado yun eh. Baka mamaya mapahama ka. Tumingin sa kanya ang alaga niyang si Takso. Para bang ngayon lamang niya ito nakitang balisa. Ngunit hindi niya yun pinansin. Dahil mas nag-alala siya sa magiging reaksyon ni Lolo Tipol sa nangyari sa kanyang muka. Magmula nang mamatay ang kanyang mga magulang, 20 taon na ang nakakalipas, ay ang matanda na ang kanyang kasama sa bahay. Hindi niya kadugo si Lolo Tipol. Ito lamang ang matandang nakita niyang may sakit sa gilid ng kalsada. Tinulungan niya ito. Nang panahong yun ay wala siyang tirahan. Palaboy at palipat-lipat siya ng matutulugan. Ikinuwento niya sa matanda
ang nangyari sa kanyang mga magulang. Kaya naman, tinuruan siya nitong humawak ng mga sandata, makipaglaban sa mga aswang. Naging lihim siyang manunugis, kagaya ng mga namatay niyang mga magulang. Dahil sa nangyari sa mga ito, isinumpa niyang sisingilin niya ang lahat ng mga aswang na pumatay sa kanyang mga magulang. Pagkalipas ng ilang minuto, ay narating niya ang bahay ni Lolo Tipol. Pagtapat niya sa pintuan, ibinaba niya si Takso at diretso itong pumasok sa loob ng bahay. Kaya bago siya magpakita kay Lolo Tipol, isa munang buntong hininga ang pinakawalan niya. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa loob ng bahay. Lolo Tipol, nandito na po ako. Apa, mabuti naman at nakauwi ka na. Parang ginagabi ka yata ng uwi. Kumusta ang naging lakad mo? Nabitin sa ere ang pagsasalita ni Lolo Tipol nang makita nito ang pumutok na labi at kilay ni Argo, habang ang dugo ay dahan-dahang umaagos sa kanyang pisngi. Pinunasan niya ng palad ang dugong umagos sa kanyang muka. Bumakas ang takot sa muka ng may 70 taong gulang na si Lolo Tipol. Nagmamadali itong lumapit sa kanya. Nanginginig ang kamay, naluluwa ang mga mata habang nakatingin sa kilay niya. Apo, ano yan? Ano nangyari sa'yo? Wala po to. Bumangga po ako sa kahoy, Lolo Tipol eh. Hinabol po kami ng mga aswang kanina. Huwag mo kong lokohin, Argo. Ibinaling ni Argo ang kanyang muka sa ibang direksyon dahil ayaw niyang makita ng matanda ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaglihim dito, kaya hindi na siya nagulat nang magsalita ito at sinabing si Baste ang may kagagawan nun. Sana, iniwasan mo na lamang ang mga hayop na yon. Hindi ka na sana lumaban. Baka malaman nila na marunong ka makipaglaban. Kailangan mo pa rin magpanggap na wala kang alam pagdating sa pakikipagsuntukan. Kung hindi po ako lumaban kanina, Lolo Tipol, baka hindi lang po ito ang inabot ko. Ay siya, sige na. Maupo ka na sa bangko at kukuha lamang ako ng langis at dahon ng bayabas sa labas para mapigilan ang pagdurugo. Ay, dako. Mabilis na umalis sa kanyang harapan si Lolo Tipol. Kaya naman, naupo si Argo sa bangko na naghihintay sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Argo, kasabay ng paglapit sa kanya ng asong si Takso. Itinaas nito ang kamay para yumakap sa kanya. Tila nawala naman ang nararamdaman niyang sakit sa kanyang sugat nang maramdaman ang balahibo ni Takso sa kanyang mga kamay. "Huwag kang mag-alala, Takso. Hindi naman nagalit si Lolo Tipol eh. Kaya lang, nag-aalala yun. Sundan mo si Lolo Tipol, dali. Wala siyang kasama sa paghanap ng talbos ng bayabas. Gabi na. Baka mapano pa yun." Tumahol ng malakas si Takso at mabilis na lumabas ng bahay. Nakakatuwa na nagkaroon siya ng ganong klaseng alagang aso. Maya-maya pa ay kinuha niya ang mga sandata niya sa loob ng sako at itinago yun sa ilalim ng bangko. Pagkatapos ay pumasok muna siya sa loob ng kanyang kwarto. Nagpalit siya ng damit. Pagkatapos niyang makapagbihis ay muli siyang lumabas ng kanyang silid at naupo sa bangko. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumundol ang kaba sa dibdib ni Argo dahil hindi pa rin bumabalik ang dalawa magmula nang umalis ang mga ito. Kaya naman, tumayo siya at sumilip na sa may pintuan.
Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makita ang maliwanag na gasera na hawak ni Lolo Tipol. Ngunit nagtaka siyang hindi nito kasama si Takso. Kaya nang makalapit sa kanya ang matanda, agad siyang nagtanong dito. Lolo Tipol, nasan po si Takso? Sumunod po siya sa inyo kanina. Akala ko ba kayo magkasama? Aba, hindi ko siya nakita. Pinahabol ko po siya sa inyo para po may kasama kayo. Pero hindi kami nagkita. Isa pa, dyan lang naman ako sa labas ng bakuran natin naghanap ng dahon ng bayabas. Diyos ko, nasaan ang aso ko? Teka, Lolo Tipol, hahanapin ko muna si Takso. Paano ang sugat mo sa labi at sa kilay? Gamutin na muna natin yan. Mamaya na po, kailangan ko munang mahanap si Takso. Agad na kinuha ni Argo ang hawak na gasera ni Lolo Tipol. Saka siya tumakbo papunta sa pinanggalingan ng matanda. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang hinahanap si Takso. Tinawag niya ito ng paulit-ulit. Ngunit wala siyang narinig na tahol o yabag ng aso. Sa halip, katahimikan lamang ang naririnig niya sa paligid. Bitbit ang isang lamparang bigas. Tinahak ni Argo ang madilim na bahagi ng likod ng bahay na papunta sa kakawyan. Kumakabog ang kanyang dibdib. Bawat takbang ay sinasabayan ng huni ng kuliglig at kaluskos ng mga dahon. Takso! Takso, nasan ka? Takso! Sigaw ni Argo. Umaasa siyang sasagot ng tahol ang kanyang alagang aso. Ngunit walang tugon. Muli siyang sumigaw. Hinanap niya si Takso sa lahat ng sulok ng kakawyan, pati na sa lugar na madalas niyang makitang naglalaro ang aso. Ngunit wala, kahit kaluskos. Habang lumalalim ang kanyang paghahanap, dama ni Argo ang malamig na ihip ng hangin na tila may dalang panganib. Napahinto siya sa pagtakbo nang makita ang mga bakas ng paa ng aso sa putikan, papasok sa mas madilim na bahagi ng gubat. Mas lalo siyang kinabahan, ngunit hindi siya umatras. Sa kabila ng takot, itinuloy ni Argo ang pagtawag at paghahanap. Takso! Takso, nasan ka? Sa kanyang puso, nag-uumapaw ang pag-aalala. Sa isip niya ay naglalaro ang posibilidad na baka may masamang nangyari sa kanyang alagang aso na si Takso. Habang tinatahak niya ang daan at sinusundan ang bakas ng paa ni Takso, sa isip niya ay pabalik yun sa tambakan ng basurahan. Kaya naman, mas lalo siyang nagmadali. Ngunit may napansin siyang nakaharang na anino sa kanyang daan. Isang nakatayong lalaki. Kainuman ito ni Baste, kung hindi siya nagkakamali. Si Alex yun. Tumutulo ang malapot nitong laway at kapansin-pansin ang kakaibang ikinikilos nito. Natitiyak niya na isang aswang si Alex. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Wala siyang anumang hawak na sandatang panlaban sa mga aswang para ipagtanggol ang kanyang buhay. Napaatras siya ng hakbang habang hindi inaalis ang kanyang paningin sa nilalang. Nagtataka si Argo kung paanong naging aswang ang matabang lalaki na kainuman ni Baste. Kitang-kita niya sa ilalim ng balat nito ang mga bagay na nakikita niyang gumagapang sa mga aswang na napapatay niya. Tila nararamdaman niya ang paghihirap ng kalooban ni Alex. Pinunit nito ang damit at walang tigil sa pagsigaw. Ano nangyayari sa kanya? Bakit bigla siyang nagsisisigaw? Sa hindi kalayuan,
ay napahandusay sa lupa si Alex. Dala ng kanyang kuryosidad, nilapitan niya ito. Kanina lamang ay nagtangka itong salakayin siya. Ngunit ngayon ay nakahiga ito sa lupa at hindi maintindihan ang gagawin. Humihingal pa si Argo sa kaba, ngunit biglang may kakaibang ingay na bumalot sa paligid. Tila kuliglig na nagsasanib, ngunit mas matinis at nakakatindig balahibo. Mula sa basag na lupa ay unti-unting umusbong ang bagay na nasa daan. Pinagmasdan niyang mabuti ang tila kumukulong lupa kahit hindi naman yun basa. Nanlaki ang mga mata ni Argo nang makita ang mga nagsilabasan na itim na ipis mula roon. Kasinlaki ng mga salagubang ang insektong lumabas doon. Kumikislap ang mga pakpak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Daang-daang mga ipis ang lumabas mula sa umumbok na lupa. Gumagapang parang alon na unti-unting lumapit sa nakahigang aswang. Kaya naman, nasundan niya ng tingin ang mga ipis at laking gulat niya nang malaman na ang mga bagay na nakikita niya sa katawan ng aswang ay ipis pala. Unti-unting kumakain sa laman ng aswang. Napaatras si Argo habang pinagmamasdan ang nakapangingilabot na eksena. Una, umakyat ang mga ipis sa mga binti ng aswang, kumakagat at sumisingit sa pagitan ng balat at laman. Sunod ay nakita niyang gumagapang ang mga ito sa ilalim ng balat. Nag-uunahang gumulong sa loob. Nag-iiwan ng mga bukol na gumagalaw sa katawan ng aswang. Wala na siyang marinig na pag-angil sa bibig nito. Kitang-kita niyang pilit pang gumagalaw ang nilalang. Nagpupumiglas, ngunit wala itong magawa. Nang tuluyan ng lapain ng mga ipis ang laman nito mula sa loob. Sa isang saglit lamang, ang dating nakakatakot na halimaw ay naging bangkay na unti-unting tinutunaw ng mga gutom na ipis. Naiwan si Argo, nanginginig at pinipigilan ang pagsusuka. Hindi niya alam kung bakit dumating ang mga ipis na yon, ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi lamang tao ang kaaway ng mga aswang. Meron ding mas mabangis na nilalang na handang lumamon sa kanila. Muling sumulyap si Argo sa kinaroroonan ng aswang. Nakita niyang iniwan na ng mga ipis ang katawan nito. Bumalik ang mga yon sa lugar kung saan lumabas ang mga ito. Brutal na namatay ang aswang habang nakabuka ang bibig. Natuyo ang balat at tila kahoy na tumigas ang katawan. Natatandaan niya na ganun din ang itsura ng mga aswang na napapatay niya. Diyos ko! Ano to? Paano nangyari to? Bulong ni Argo. Nanlilisik ang mga mata dahil sa takot. Hindi siya makagalaw. Bigla niyang naalala ang kanyang alagang si Takso. Hindi na niya nilapitan ang katawan ng aswang. Sa halip, diretso siyang tumakbo papunta sa tambakan ng basura. Ilang dipa ang layo niya sa lugar na yon. Nakita niya ang kanyang alagang aso. Nakahiga sa lupa. Hindi gumagalaw, ngunit mahina ang paghinga. Tila nag-aagaw buhay na ito. Halos hindi lumapat ang kanyang mga paa sa lupa para lamang malapitan kagad si Takso. Pumatak ang masaganang luha sa kanyang mga mata, lalo na nang makita niyang hindi man lang ito umangat ng ulo. Takso! Takso, ano nangyari sa'yo? Sino may gawa sa'yo nito, Takso?
Mahinang umungol ang aso. Bakas sa huni nito ang sakit na nararamdaman sa katawan. Maya-maya pa ay bigla itong nagsuka ng malapot na laway. Hindi niya mahawakan si Takso. Pakiramdam niya, iiwan na siya ng kanyang alagang aso. Muli itong nagsuka ng kulay pulang likido. Kasunod ng pagtahol nito na tila tumatagos sa kanyang puso. Para bang kutsilyo na unti-unting bumabaon sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi pwede, Takso. Takso, nakikiusap ako. Huwag mo akong iiwan. Takso! Isang malakas na paghinga ang narinig ni Argo. Nanatiling nakapikit si Takso. Kasabay ng pagsuka nito, ang paglabas ng kakaibang hugis bilog na bato. Kulay pula na kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi niya pinansin ang bagay na yon. Sa halip ay binuhat niya ang ulo ng kanyang alagang aso. Sa huling pagkakataon, hinugot nito ang huling hininga bago tuluyang na maalam. Nanginginig ang mga kamay ni Argo nang haplusin niya ang maraming sugat nito sa katawan. Parang kagat yun ng isang aswang. Maigpit niya itong niyakap at paulit-ulit na hinalikan sa noo. Sana hindi totoo to. Sana panaginip lang to, Takso. Takso naman, gumising ka, oh. Takso! Bakit? Sino may gawa nito sa'yo? Takso! Umalingaw-ngaw ang boses ni Argo. Sa buong paligid, garalgal ang tinig. Hindi niya binibitiwan ang katawan ni Takso. Umagos ang masaganang luha sa kanyang pisngi. Masamang-masama ang loob niya sa mga nangyari. Isa na namang mahalagang buhay ang nawala sa kanya. Pakiramdam niya ay mayroong libu-libong kutsilyo ang paulit-ulit na bumabaon sa kanyang dibdib. Takso, bakit mo hiniwan? Takso! Pagkatapos na medyo kumalma, dahan-dahan na inilapag ni Argo ang wala ng buhay na katawan ng aso. Sa kanya sinulyapan ang isang bagay na nakita niyang isinuka nito. Dinampot niya ang kulay pulang bato. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng panlalamig sa kanyang katawan. Hindi niya mabitiwan ang bato na parabang nakadikit na sa kanyang palad. Pilit niyang tinanggal yon at iwinaksi sa ere. Subalit hindi yun matanggal. Napatayo si Argo at naramdaman niya ang pagpasok ng kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Bumalot yon sa kanyang ulo at kitang-kita niya. Nang mula sa kanyang palad, gumapang ang kulay pulang bato papunta sa kanyang bibig. Parang isang buhay na insektong gumapang at pumasok sa kanyang bunganga. Kahit na anong gawin niyang pagpupumiglas, hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Kusang bumuka ang kanyang bibig at tinanggap yun ng kanyang lalamunan. Pinigilan niya yon sa pamamagitan ng pagsakal niya sa kanyang sariling leeg. Ngunit tuluyan na niyang nalunok ang kulay pulang bato. Napaluhod siya sa lupa at sa pagtingala niya sa langit, lumitaw ang kulay pulang liwanag sa kanyang mga mata. Luminaw ang kanyang paligid at nang muli siyang tumingin sa katawan ni Takso, nakita niyang unti-unti itong naging usok. Pumasok yon sa kanyang katawan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, kasabay ng paghihilom ng kanyang mga sugat sa kilay at labi. Tumayo si Argo at pinagmasdan ang mga kamay.
Gulat na gulat siya sa kanyang mga nasaksiyan. Ano nangyayari sa akin? Nasaan na si Takso? Takso! Takso! Tila hindi matanggap ni Argo ang pagkawala ng kanyang alagang aso. Naghanap pa siya sa paligid. Umaasa siyang buhay pa rin si Takso. Ngunit saglit siyang tumigil sa paghahanap. Sa isip niya ay lumitaw ang katotohanang patay na ang alaga niyang aso. At totoo ang kanyang mga nasaksiyan. Dala ng kanyang pag-aalala ay mabilis siyang tumakbo papalayo sa lugar na yon. Tinahak niya ang daan pauwi sa kanilang bahay habang ang kanyang katawan ay tila gumaan at nawala ang pananakit ng mga sugat. Subalit, mas nangibabaw sa kanya ngayon ang labis na takot at pagkabigla. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo, narating niya ang bahay ni Lolo Tipol. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan niyang nakaupo ang matanda sa upuan na gawa sa tabla. Napatayo ito sa kinauupuan at mabilis na lumapit sa kanya. Bumakas ang pag-aalala sa muka ng matanda. Lolo Tipol, Aba, Argo, bakit ka umiiyak? At saka, nasan si Takso? wala na Lolo Tipol. Patay na siya. Iniwan niya po ako. Hindi ko po alam kung sino pumatay sa kanya. Nadatnan ko lang po na nag-aagaw buhay na ang aso ko. Diyos ko, halika muna rito at maupo ka. Paano siyang namatay? Malakas pa siya kanina. Isa pa, sino naman ang gagawa nun sa kanya? Hindi ko po naabutan ng hayop na pumatay sa kanya, Lolo Tipol. Nasaan ang katawan ni Takso? Yun nga eh. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa inyo mga nangyari sa kanya, Lolo Tipol. Naguguluhan po ako sa mga nakita ko kanina eh. Teka. Ano bang ibig mo sabihin? Si Takso po. Natunaw at naging usok. Pumasok po ang usok na yun sa katawan ko. Napaupo si Lolo Tipol sa bangko habang ang paningin niya ay hindi inaalis sa muka ni Argo. Tila hinihintay nito ang mga sasabihin niya at kung nagsasabi ba ito ng totoo. Argo, ano ba pinagsasasabi mo? Uminom ka ba ng alak? Mukha po ba akong lasing, Lolo Tipol? Totoo po ang mga sinasabi ko. Namatay na si Takso. Mukha pa nga siya ng kulay pulang bato. At nang mahawakan ko po yun, gumapang po ang bato papunta sa bibig ko. At sa pilitan ko po nalunok yun. Diyos ko po, totoo ba yung mga sinasabi mo, Argo? Opo. Kaya nga hindi rin po ako makapaniwalay. Meron pa po ako natuklasan. Habang hinahanap po si Takso, nakakita po ako ng kakaibang nilalang. Isang aswang na nilapa ng mga ipis. Nanggaling po sila sa ilalim ng lupa at pumasok sa katawan ng aswang. Marami na po ako napapatay na aswang, pero kakaiba po ang aswang kanina. Siya si Alex, kaibigan po ni Baste. Tuluyan nang nanghina ang tuhod ng matandang lalaki. Takot na takot itong napaupo habang nanginginig ang katawan. Lolo Tipol, may alam po ba kayo sa mga nangyayari sa akin ngayon? Talagang naguguluhan po ako eh. Oo. Alam ko kung ano nangyayari sa iyo ngayon. At hindi ko akalain na mangyayari yon sa totoong buhay. Ang buong akala ko ay mga kwentong nilikha lamang yon ng matatanda. Lalo na ang tungkol sa mga kakaibang ipis na nakita mo kanina. Isang senyales na meron na namang nagtatangkang bumuhay sa supremo ng mga isinumpang halimaw. Teka, sandali lang po, Lolo Tipol. Hindi ko po naiintindihan ang mga sinasabi niyo eh. Ang tinutukoy ko
ay ang nilalang na matagal nang nakalibing sa ilalim ng lupa. Siya ang dahilan sa muling paglitaw ng mga aswang na iskarab at muling mabubuhay kapag meron na siyang nahanap na tapat na nilalang. Isang alagad na mag-aalaga at bubuhay sa kanyang katawan. Aalayan ng dugo at laman ng tao. Diyos ko, bakit nangyayari po ang mga bagay na yun? Dahil sa paghihigante, hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng paglilibing sa kanya ng buhay, kasama ng mga ipis. Ang hindi alam ng lahat, may sumpa ang kanyang katawan na muling mabubuhay sa oras na makainom ng dugo ng tao. Hindi ko makakalimutan ang kwentong yon. 10 taong gulang pa lang ako nang marinig ko sa lolo ko ang tungkol sa supremo ng mga aswang. Siya ay walang iba kundi si Imhotep. Isa siyang immortal na nilalang at walang kamatayang halimaw. Tanging ang mutya lamang ng aso ang makakatalo sa kanya. Saglit na napahinto sa pagsasalita si Lolo Tipol at napatitig sa muka ni Argo. Bumakas ang pag-aalala sa muka nito. Hindi ba't nabanggit mo kanina ang bato na itsinuka ni Takso? Opo, Lolo Tipol. Bakit po? Kung hindi ako nagkakamali, ang batong nakuha mo kay Takso ay isang mutya na tatalo kay Imhotep. Isang malakas na mutya na magbibigay sa iyo ng kakaibang kapangyarihan. Ha? Paano po nagkaroon ng mutya si Takso? Isa lamang siyang ordinaryong aso. Kailanman, ang asong nagtataglay ng mga mutya ay hindi masasabing isang ordinaryong aso lang. Pinili sila ng diwata o mga engkanto na nangangalaga sa kanila. Kaya siguro naging usok ang katawan ni Takso dahil tapos na ang kanyang misyon sa paghahanap ng bagong tagapangalaga sa mutya. O di naman kaya, sadyang para sa'yo ang mutya ng aso. Kung ganun po, ang aso na matagal kong inalagaan ay pag-aari po pala ng isang diwata o engkanto. Tama ka. At ang pagsalin sa'yo ng mutya ay senyales din ng unti-unting paggising ng Supremo. Ang mga napapatay mong aswang ay hindi sila ang totoo mong kalaban, kundi biktima lang din sila ni Imhotep. Paano pong magiging biktima, Lolo Tipol? Sila po ang pumatay sa mga magulang ko. Talagang biktima lang sila, sapagkat nasa katawan nila ang halimaw ng mga ipis. Kapag hindi sila kakain ng laman ng tao, ang laman nila ang kakainin ng ipis na nasa loob ng kanilang katawan. Kung minsan naman, hihigupin muna ni Imhotep ang dugo ng biktima bago niya sasalinan ng mga ipis sa katawan. Kung ganun po, Lolo Tipol, napipilitan lang po silang kumain ng katawan ng tao para ipakain sa mga ipis na nasa loob ng kanilang katawan. Oo, Argo. At kapag hindi sila nakakakain ng laman ng tao, papatayin sila ng ipis at kakainin ang kanilang laman. Iiwan silang walang dugo. Matigas ang katawan na parang isang kahoy. Ang mga ipis naman ay babalik sa kabaong ng Supremo para muling magpahinga at bantayan ang katawan ng kanilang Panginoon. Matagal na nag-isip si Argo at hindi makapaniwala sa kanyang mga natuklasan. Maya-maya pa ay nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang kamay. Tila nakikita niyang merong kulay pulang liwanag na bumabalot sa kanyang kamao. Lolo Tipol, meron pong lumalabas na kulay pulang liwanag sa mga kamay ko. Ano pong ibig sabihin nito? Ikaw labang ang nakakakita sa liwanag sa kamay mo, Argo. Kung hindi ako nagkakamali, merong nilalang ang nakasunod sa'yo. Nasa paligid siya ng bahay natin. Palatandaan yan na merong panganib. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Argo. Hindi niya alam kung paano gagamitin ng mutya
na nasa loob ng kanyang katawan. Napatingin si Lolo Tipol sa bintana, saka nagmamadaling humarap kay Argo. Bakas ang takot at pag-aalala sa mukha nito. Kaya naman, sumilip na rin si Argo sa labas ng kanilang bahay. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang mga anino sa labas ng kanilang bakuran. 1, 2, at higit pa. Nang lumiwanag ang ulap, tumambad ang nakakapangilabot na anyo ng mga aswang na iskarab. Nakangisi, may mahahabang kuko, at nagngangalit ang mga mata. Nakatayo silang nakahanay, parang mga gutom na mababangis na hayop na sabik sumugod sa kanilang kinaroroonan, habang ang mga katawan ay walang tigil sa paggalaw. Parang nararamdaman ng sakit mula sa gumagapang na ipis sa loob ng katawan ng mga ito. Hindi siya maaaring magkamali. Ang 3 nilalang na nasa unahan ng mga aswang ay ang kaibigan ni Baste. Ang mga yun ang hinabol ni Takso. Malakas na napasigaw si Lolo Tipol nang magsimulang sumugod sa kanilang bahay ang mga aswang na skarab. Nababali ang katawan ng mga ito, tila namimilipit dahil sa labis na sakit. Mabilis ang paggalaw ng mga ipis sa loob ng katawan ng mga ito. Argo, magmadali ka. Papalapit na sila. Ano pong gagawin ko, Lolo? Kunin mo yung sandata at patayin mo silang lahat. Pabulong na saad ni Lolo Tipol habang inaabot nito ang lumang itak. Si Argo naman ay pinapakiramdaman ng paligid ng bahay habang umaalingaw-ngaw ang mga pag-angil at pagkaskas ng mga kuko ng mga ito sa dingding ng kanilang bahay. Isang nakakabinging huni ang pinakawalan ng isang aswang, at kasunod nun ay sabay-sabay na sumugod ang mga ito. Tila nagliliparan sa bilis. Umuga ang bakod ng talunin ng mga ito ang harang. Mabilis na lumabas ng bahay sina Argo at Lolo Tipol. Mahigpit nilang hawak ang itak. Sa isang iglap, nagkaharap ang mga tao at mga halimaw. Matapang na hinarap ni Argo ang mga sumugod na aswang. Tila nagkaroon siya ng kakayahan ng katulad sa aso. Mataas ang kanyang talon. Sinalag ni Argo ang isang mabilis na pagkalmot ng kuko ng aswang gamit ang itak, habang si Lolo Tipol naman ay buong lakas na itinusok ang itak sa dibdib ng isang aswang. Sumirit ang itim na likido. Umalingasaw ang baho na tila naaagnas na bangkay. Nagkikikisay ang katawan ng aswang na pilit tinatanggal ang talim na nakabaon sa katawan nito. Sa pangalawang pagkakataon, nasaksihan nila ang pagkain ng mga ipis sa katawan ng aswang. Nilalapa ng mga ipis ang aswang na natatalo nila sa laban. Pagkatapos ubusin ng mga ipis ang laman ng aswang, hinabol sila ng mga ito. Mabilis na tumakbo si Lolo Tipol, pero si Argo ay nilampasan lamang ng mga ipis. Para silang natakot sa liwanag ng kanyang mga kamay. Napansin niyang umakyat ng puno ang matanda, kaya nakaligtas ito sa mga ipis na gumagapang sa lupa. Nagtataka si Argo kung bakit iniwasan siya ng mga ipis. Muli niyang napansin ang pagpasok ng mga ipis sa katawan ng nakahandusay na mga aswang. Narinig niya ang malakas na sigaw ni Lolo Tipol. Argo! Takot sila sa mutya, kaya magagawa mo silang labanan gamit ang iyong kapangyarihan. Paano po, Lolo Tipol? Kumilos ka lang nang naaayon sa kakayahan mo. Sige na, bilisan mo. Labanan mo silang lahat. Patayin mo sila. Muling pinagsama ni Argo ang kanyang lakas at naipon yun sa kanyang kamao.
Saktong paglapit sa kanyang kinaroroonan ng mga natitirang halimaw, ay sinalubong niya ang mga ito ng malakas niyang pagsuntok. Tumama ang kanyang kamao sa muka ng unang aswang na sumugod sa kanya. Tila may malaapoy na kamao ang tumama sa katawan nito. Nasunog ito at sumama sa hangin ang abo ng aswang. Kasama rin ng mga ipis na nasa loob ng katawan nito. Ganon din ang ginawa niya sa isa pang aswang na sumugod sa kanya. Tinupok ng apoy ang katawan nito. Nakita ng ibang mga aswang na natitira ang ginawa ni Argo sa kasamahan ng mga ito, kaya hindi na sumugod ang mga aswang na iskarab. Kaya lang sila naman ang nilapa ng daan-daang mga ipis mula sa loob ng kanilang katawan. Ang isang aswang na nasa kanyang harapan ay dinukot ang sarili nitong laman. Nakuha nito ang ipis, ngunit lumipad yun at pumasok sa mata ng aswang. Bumagsak ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Naging agresibo ang mga ipis sa paggalaw sa loob ng balat nito at tuluyang naubos ang dugo at laman ng dahil sa mga ipis. Halos mapunit ang bibig ng aswang sa malakas nitong pagsigaw. Argo, apo! Sa likod mo! Merong aswang! Pagharap ni Argo sa kanyang likuran, ay tumama sa kanyang muka ang kamao ng aswang na iskarab. Bumagsak siya ng pasadsad sa lupa. Napatitig siya sa muka ng nilalang na humahakbang papalapit sa kanyang pinagbagsakan. Dahan-dahan din na bumangon si Argo at gumanti ng suntok dito. Ngunit hindi natinag ang aswang. Gumanti ito ng kalmot sa kanyang dibdib. Pasadsad ang kanyang paa na napaatras dahil sa malakas na suntok ng kalaban. Maya-maya pa ay bigla niyang naramdaman ang paggapang ng malakas na enerhiya na nanggagaling sa kanyang tiyan. Binalot ang buo niyang katawan ng kulay pulang liwanag, kaya saktong pagsuntok niya sa aswang na umatake sa kanya ay nasunog ang katawan nito. Kasamang natupok ng apoy ang mga ipis na nasa loob ng katawan ng aswang. Paglingon niya sa paligid ay wala na siyang nakitang aswang na iskarab. Lumapit si Argo sa punong inakyat ni Lolo Tipol at inilalayan niyang bumaba ang matanda. Diyos ko, maraming salamat. Ligtas na tayo ngayon. Lolo Tipol, hindi po ako makapaniwalang bigla tayong sasalakayin ng mga aswang na iskarab. Simula pa lang yan, apo. Simula pa lang yan. Maaaring alam na nilang nailipat na sa tao ang mutya ng aso. Nag-aalala silang magamit mo yon laban sa kanilang supremo. Pero Lolo Tipol, hindi niya tunay na alagad ng mga napatay ko. Biktima lang po sila, di ba? Biktima nga lang sila. Ngunit mapanganib at walang kinikilala. Kahit sarili nilang pamilya ay papatayin nila. Sa oras na meron silang makagat na tao, lilipat din ang mga ipis sa katawan ng mga ito hanggang sa kumalat na ang hawa ng aswang. Kaya sa simula pa lang, ay pigilan mo na ang pagdami nila, Argo. Ang aalamin na lang natin ngayon kung saan nagtatago ang mga alagad ni Imhotep. Kailangan matagpuan na ang libingan ng kanilang supremo. Saan naman po natin hahanapin ng libingan? Ang tirahan nga po ng mga ipis na ginagamit upang gumawa ng aswang, hindi natin alam kung saan natin hahanapin. Malakas talaga ang kutob kong. Marami na sila, apo. Baka hindi natin alam na matagal nang nagising ang kanilang supremo. Kung ganun, Lolo Tipol, ano pong gagawin ko? Dating gawin, ipagpatuloy mo lamang ang pagiging basurero mo. Magmatsyag ka sa paligid, kahit sa mga karating baryo. Pigilan mo ang pagdami ng kanilang alagad. Mahihirapan tayo kung lahat ng mga taong nakatira sa baryo ay magiging isang halimaw.
umasta ka na parang walang nangyari. Gawin mo ang lahat para mailigtas ang mga tao. Malaki ang tiwala ko sa iyo na ikaw ay magtatagumpay. Wala po bang ibang paraan para magamot ang mga taong pinapasukan ng mga ipis sa katawan? Wala na. Dahil kapag nagkaroon na ng ipis sa katawan ng isang tao, hindi na siya mabubuhay pa. Maaaring namatay na siya at binubuhay na lamang siya ng mga ipis. Kaya kung mapapansin mo, wala na sila sa tamang pag-iisip. Para silang mga amalanhig. Patay na muling nabuhay. Kung ganun po, ang aswang na iskarab ay mula sa lahi ng mga aswang na amalanhig. Tama ka. Ang pagkakaiba nga lang, pumapatay sila ng tao para ibahog sa ipis na nasa loob ng kanilang katawan. Nang sa ganon ay mabuhay sila. Tulala sila sa umaga. Sa gabi lamang sila nagiging agresibo. Kaya madali mo silang makikilala. Ngayon pa lang po ay nag-aalala na ako, Lolo Tipol. Parang hindi ko po sila kayang labanan. Sinabi ko nga, malaki ang tiwala ko sa iyo, Apo. May dahilan kung bakit ikaw ang pinili ni Takso. Alalahanin mong nandito rin ako. Ginagawa mo yan para mailigtas sa mga tao at mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng iyong mga magulang. Pagkatapos na mag-usap ng dalawa, ay pumasok na sila sa loob ng kanilang bahay. Wala silang imikang dalawa na abala sa pag-iisip ng mga nangyari sa kanila ng gabing yun. Pagkapasok ni Argo sa kanilang bahay, mabilis niyang isinara ang mga bintana at pintuan. Bago siya pumasok sa loob ng kanyang kwarto, pagod niyang inihiga ang katawan sa kanyang katre. Maya-maya pa ay bigla niyang naalala ang kanyang alaga na si Takso. Muli rin bumagsak ang kanyang luha sa mga mata. Oras pa lang na hindi niya nakikita si Takso ay nasasakta na siya. Dahil kahit kailan, hindi na niya makakasama pa si Takso. Ngunit kapag naaalala niya ang usok na lumabas mula sa katawan ni Takso at pumasok sa kanyang katawan, pakiramdam niya, nasa tabi niya lang ang kaibigang aso. Hanggang sa bumigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Nakatulugan niya na ang pag-iisip kay Takso. Kinabukasan, pagkagising ni Argo, agad niyang narinig ang ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Hindi pa man siya nakakalabas ng silid, ay umaalingaw na ang sigawan at usapan ng mga tao sa kanilang baryo. Nang lumabas siya, nadatnan niya ang kanilang mga kapitbahay na nagsisiksikan sa gitna ng mabatong kalsada. Bawat isa may halong kaba at pagtataka sa muka. Wala si Lolo Tipol. Marahil ay natutulog pa rin ang matanda. Kaya naman, nilapitan ni Argo ang mga tao. Teka, ano ba nangyayari? Tanong ni Argo sa isang lalaking mataba. Seryoso ang anyo nito na walang tigil sa pagkumpas ang mga kamay habang nagkikwento. Saka lamang niya napansin na kasama si Baste sa umpukan na yon ng mga tao at ito mismo ang nasa gitna. Hingal na hingal ito habang nagpapaliwanag. Alam ni Argo ng mga kaibigan nito ay kasama sa mga napatay niya. Pinagmasdan niya si Baste. Pawisan at nanginginig pa ang mga kamay. Mga kasama, maniwala kayo. Nagising ako sa malakas na sigawan ng mga kaibigan ko. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang aswang na merong ipis sa katawan. Diyos ko, nakakakilabot ang kanilang mga itsura. Nang makita nila ako, hinabol nila ako kagabi. Hinabol ako ng mga aswang. Tapos, nung hindi nila ako maabutan, ang hinabol nila ay yung mga kasama ko. Tapos ayun, pinatay sila. Nakaligtas ako. Bakit pinabayaan mo silang habulin ng mga aswang, Baste? Argo, nakaligtas ka.
Diyos ko, akala ko kasama ka sa inabol ng mga aswang ah! Pagkatapos nating mag-away, iniwan na kita sa lugar na yon. Kaya hindi ko alam kung ano na mga nangyari sa inyo. Kahit lasing ako, kitang-kita ko mga nangyari sa kanila. Meron din ako nakitang nilalang. Isang lumilipad na tela. Nakalutang sa hangin. Ang nakakakilabot, nang maabutan niya ang kaibigan ko, naghugis tao yung tela. Wala siyang muka, ngunit dama ko ang kakaiba niyang lakas. Sinakal niya ang leg ng kaibigan ko si Dante. Tapos ano, Baste? Ano nangyari sa kanila? Lumabas ang maraming ipis sa bibig nang naghugis tao na tela. Saka nakarinig ako ng malakas na pagsigaw. Pumasok ang mga ipis sa katawan ng kaibigan ko. Ang isa naman na tumakas, inabutan din siya. Mabilis ang kilos ng tela. Sinipsip na nilalang ang dugo ng kaibigan ko sa pamamagitan ng paghawak niya sa leeg. Diyos ko, natuyo ang katawan ni Dante. Tumigas na parang kahoy. Ganon din ang ginawa niya. Doon sa isa pa. Pero nabuhay sila. Parang patay na muling nabuhay. Totoo ba sinasabi mo, Baste? Hindi ako nagbibiro, Argo. Mga halimaw. Halimaw ang nakita ko kagabi. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Argo. Nag-alala sa kanyang mga narinig. Nakita niya rin na bumakas ang takot sa muka ng mga tao na nakarinig sa kwento ni Baste. Narinig ni Argo ang pagbukas ng kanilang pintuan at nabaling ang kanilang atensyon sa kalalabas pa lamang sa bahay na si Lolo Tipol. Bakas din ang takot sa anyo nito. Nag-aalala itong napatingin sa kanila. Ito ang patunay na inabol ako ng aswang na tela. Diyos ko, ngayon lang talaga ako nakakita ng ganong klaseng nilalang. Ipinakita ni Baste ang braso na may bakas ng sugat mula sa ilang beses nitong pagkakadapa sa pagtakbo. Muntik na ako makuha. Buti na lang nakatakbo ko papunta sa kakahuyan. Hindi na nakatiis si Lolo Tipol. Lumapit ito sa kanila at nagsalita. Isang patunay, ang mga nakita ni Baste ay indikasyong buhay na si Imhotep. Makukumpleto lamang ang kanyang katawan sa oras na makakasipsip siya ng sariwan dugo ng tao. Unti-unting babalik ang kanyang anyo bilang isang tao. Sa bawat buhay na kukunin niya, ay unti-unti rin siyang mabubuo. Mas mabagsik at malupit na supremo ng mga aswang. Kaya kailangan natin magtulungan, mga kasama. Hanapin ninyo ang kanyang libingan. Tila alam din ng mga tao ang tungkol kay Imhotep. Kaya naman, natakot ang mga ito. Isa-isang umalis at pumasok sa loob ng kani-kanilang mga bahay. Naiwan naman si Baste na nawala ang pagiging maangas, habang si Argo ay nagtitimpi ng galit sa isang tabi. Sa isip niya, maaaring si Baste ang pumatay sa kanyang alagang si Takso. Nakita ng matanda ang pagkuyom ng kamao ni Argo. Kaya naman, pinigilan siya nito sa pamamagitan ng paghawak nito sa kanyang braso. Saka kinausap si Baste. Kailangan na natin kumilos habang maaga pa. At pagsapit naman ng 6:00 ng gabi, kailangan ng lahat ng mga tao ay nasa loob na ng bahay. Tanging ang mga magrorondang tanod lang ang makikitang gumagala sa labas. Pero, imposible po ang gusto niyo mangyari, Lolo Tipol. Ano ang laban ng mga tanod sa ganong klaseng nilalang? Hindi nga po natin alam kung saan sila nanggaling. Kahit ang sandata na pwedeng ipangtapat sa kanila, ay di rin natin alam. Kaya nga kailangan natin mag-ingat sa pamamagitan ng maagang pagpasok sa loob ng bahay. Lalo ka na, gabi na, pero nasa labas ka pa ng bahay. Huwag mo nga akong pinagsasabihan ng ganyan, Argo. Pareho lamang tayo nasa labas kagabi. Maswerte ka lang dahil nakauwi ka.
Kaya lang, hindi mo ba alam na ang pumatay sa aso mo ay ang nilalang na nakita ko kagabi? Ano? Anong ibig mo sabihin? Pambihira ka talaga, oo. Siguro iniisip mo na ako pumatay sa kanya, no? Kitang-kita ko kung paanong pinatay si Takso ng nilalang na may katawan na tela. At si Takso rin ang dahilan kung bakit ako nakaligtas. Hindi. Hindi totoo sinasabi mo. Sinasabi mo lang yan para hindi ka pagbintangan sa pagpatay mo sa aso ko. Bakit ko naman papatayin si Takso? Bugbog sarado ako sa'yo kagabi, di ba? Tsaka lasing ako at nawalan talaga ako ng malay. Nagtataka nga ako sa'yo eh. Bakit mo naman iniwan si Takso? Tumigil ka sa mga sinasabi mo. Bakit ako titigil? Kung umasta ka nga parang hindi ka namatayan ng mahalagang aso sa buhay mo. Grabe ang nakita kong galit sa mga mata mo kagabi. Nang sinabi ko sa'yong pupulutanin namin ng mga kaibigan ko si Takso. Pagkatapos ngayon, umaasta ka na parang walang nangyari. Ano yun? Umamin ka. Nakita mo rin ang aswang na yung kagabi, di ba? Sabihin mo! Wala akong nakita. Kaya wag ka rin umasta na parang alam mo kung anong nararamdaman ko. Pagbabayarin kong pumatay sa aso ko. Kapag nalaman ko na may kinalaman ka sa pagkamatay ni Takso, papatayin din kita. Wala akong ginawang masama kay Takso. Sa halip, sa pinagkakautangan ko ng buhay. Kaya nga ako nagpunta rito. Dahil ang buong akala ko, kasama kang hinabol ng mga aswang kagabi. Argo, pasensya ka na rin sa mga sinabi ko. Naparamilan talaga ang inom ko kagabi. Hindi pa rin ako naniniwala sa ipinapakita mong kabaitan, Baste. Hindi ko naman ipinagpipilitan na maniwala ka sa sinasabi ko, Argo. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa'yo dahil sa alaga mo si Takso. Pero naniniwala akong meron kang nakita kagabi dahil magkasama kayong umalis si Takso. Umalis si Takso para sundan ako sa paghahanap sana ng bayabas na igagamot ko sa kilay at labi ni Argo. Ano? Kilay at labi? Bakit? Napuruan ko ba mukha mo, Argo? Kung ganun, nasan ang sugat sa labi at kilay mo? Nasan? Saka lamang naalala ni Argo ang kakaibang nangyari sa kanya kagabi. Kaya nahawakan niya ang kanyang kilay. Hindi yun dapat malaman ni Baste. Ginamot kagad ni Lolo Tipol ang kilay ko, kaya nawala ang pamamaga. Kung wala ka ng ibang sasabihin, makakaalis ka na, Baste. Talagang aalis na ako. Tahimik na umalis sa kanilang harapan si Baste. Kaya naman, natanaw na lamang ni Argo ang papalayong lalaki. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Lolo Tipol. Pumasok na muna tayo sa loob ng bahay. Kailangan natin mag-usap, Argo. Naunang pumasok sa loob ng bahay si Lolo Tipol. Kasunod, ang binatang si Argo na abala ang isip. Ramdam na ramdam ni Argo ang bigat ng sitwasyon. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang eksena ng mga aswang na dumating kagabi sa kanilang bakuran. Ngayon, malinaw na hindi lamang sila ang tinatarget ng mga ito, pati na rin ang mga tao sa baryo ay nasa bingit na rin ng kamatayan at panganib. Pagkalipas ng ilang minuto, ay narating nila ang loob ng kanilang bahay. Naupo si Lolo Tipol sa lamesang paharap sa upuan ni Argo. Saka ito napabuntong hininga. Mukhang sumisikip na ang lugar na ginagalawan natin, Apo. Kailangang hindi malaman ng mga tao ang tungkol sa pagiging manunugis mo. Pati na ang pagkakaroon mo ng mutya ng aso. Lolo Tipol, hanggang ngayon, hindi ko pa rin po alam kung ano ba ang kakayahan ng mutya ng aso. Magkakaroon ka ng matalas na pandinig. Kahit ang mahinang kaluskos ng aswang sa malayo ay malinaw mong maririnig. Mararamdaman din ng iyong kamay ang kanilang presensya, kagaya na nangyari sa iyo kagabi.
Ganon din sa pang-amoy. Kahit sila ay magpalit pa ng anyo, makikilala sila ng iyong mutya. Maliban na lamang kung ang kalaban mo ay nagtataglay din ng kakaibang kapangyarihang kontra sa iyong kakayahan. Lalong-lalo na ang taong nag-aalaga kay Imhotep. Naniniwala ko na ang taong yon ay tapat na tagapaglingkod ng Supremo. Sa tingin ko po, kulang ang kakayahan ng mutya kumpara sa kanilang supremo na merong ganong kakayahan. Batay po sa kwento ni Baste, malinaw na nakita niya ay merong taglay na kakayahan mula sa sinaunang aswang. Bukod sa kanyang kakayahan, Argo, may taglay siya ng dugo ng immortal dahil sa kanyang malatela na katawan na kayang pumasok sa maliliit na siwang ng butas. Subalit, kung mapapalabas mo ang kapangyarihan ng mutya, makakaya mo siyang labanan at talunin. Magkakaroon ka rin ng kakayahan na magtago sa mga aswang. Hindi ka maaamoy ng mga aswang na iskarab. Kaya nga pinag-aagawan nila ang mutya na nasa iyo, Argo. Sinasabi ko to sa iyo para mag-ingat ka. Hindi natin alam kung sino ang totoo nating kalaban. Lolo Tipol, ano po magiging epekto ng mutya sa katawan ng mga aswang? Lalong-lalo na po sa kanilang supremo, kung tamaan ko sila ng aking kamao. Kung tatama ang iyong kamao o sandata sa mga aswang na iskarab, masusunog sila at mamamatay. Ngunit sa Supremo, na merong taglay na kakayahan na parang sa tela na lumulutang sa hangin, tiyak na mahihirapan ka panigurado. Ngunit naniniwala ko sa kakayahan mo, Argo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Argo. Nang muli siyang tumingin sa matanda, ay nahulog na rin ito sa malalim na pag-iisip. Pakiramdam ko po, Lolo Tipol, ako ang pumatay kay Takso. Kasalanan ko kung bakit siya namatay. Sana, hindi ko siya hinayaan na lumabas ng mag-isa. Sana, hindi ko siya pinasunod sa inyo. Ay, nako. Kalimutan mo na kung ano ang sinabi sa'yo ni Baste. Nang hindi mo na naaalala ang sakit sa pagkamatay ni Takso. Ngayong nasa loob na ng katawan mo ang kanyang mutya, gamitin mo yan para labanan ang lumalakas na puwersa ni Imhotep. Dahil hindi madali ang kaharapin mong laban, Argo. Tama po kayo, Lolo. Gagawin ko yun. Ano na ang plano mo ngayon? Dati pong gawi. Aalis po ako ngayon at magpapanggap ulit na basurero. Palihim ako magmamatsyag sa paligid ng baryo. Hanggang sa gabi. Mag-iingat ka, Apo. Mag-iingat din po kayo, Lolo Tipol. Wala kayong kasama habang wala ako. Paano po kung maulit ang mga nangyari kagabi? Huwag ka mag-alala. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Sana matapos na to. Malakas po ang kutob ko na ang mga nawawalang tao sa baryo natin ay si Imhotep po ang may kagagawan. Ang kailangan mo lang ay mahanap ang bumuhay kay Imhotep. Kapag nahanap mo siya, matatagpuan mo rin kung nasaan ang libingan niya. At sa ganung paraan, malalaman natin kung paano natin siya matatalo gamit ang mutya na nasa katawan mo. Sige po, Lolo Tipol. Kailangan ko na po maghanda ng mga gamit ko. Sikapin mong ligtas kang makakauwi, Apo. Opo, walang mangyayaring masama sa akin, Lolo Tipol. Pinapangako ko yan. Tumayo si Argo at naglakad papasok sa kanyang kwarto para magpalit ng damit. Inihanda niya rin ang kanyang mga gamit na ilalagay sa kanyang lumang sako. Pagkalipas ng ilang minutong paghahanda, ay nagpaalam na siya sa matanda. Bitbit lamang ang kanyang lumang sako. Naglakad siya papalayo sa kanilang bahay. Tinahak niya ang makipot na daan na halos natatakpan ng mga dahon at sanga ng mga punong kahoy. Ang paligid ay masukal. Makapal ang mga damo. Gumagapang ang baging at tila ba ang bawat takbang
ay may kasabay na kaluskos mula sa mga hayop na nagkukubli sa dilim. Bihira ang taong dumadaan sa daan na nilalakaran niya dahil hindi nila kaya ang amoy ng maraming basura. Makikita ang mga basurang nakatambak sa gilid ng daan, mga sirang lata, lumang kahoy, at mga sako na iniwan ng konsino. Ang ilan ay nababalutan ng lumot at inaagiw na dahil sa katagalan. Walang gustong kumuha ng basura para sana ibaon o di kaya naman ay sunugin at wag itambak sa malabundok na tambakan ng basura. Patunay na walang malasakit ang mga taong nakatira sa baryo at matagal nang pinabayaan ang daanang yun. Sa hangin ay kumakapit ang amoy ng nabubulok na dahon na hinalo ng bahagyang alingasaw ng basura. Habang naglalakad, ramdam ni Argo ang bigat ng katahimikan. Ang kalsada ay tila nagiging mas makipot habang siya ay papasok sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Paminsan-minsan, napapalingon siya sa kanyang likuran. Ngunit wala siyang makitang ibang tao. Tanging ang sarili lamang niyang yabag ang maririnig. Sa kanyang dibdib ay may kaba. Ngunit dala rin niya ang tapang na taglay ng isang manunugis. Alam niyang sa kabilang baryo, naghihintay ang mahalagang sagot tungkol sa kanyang mga tanong. Ngunit bago siya makarating doon, kailangan muna niyang lagpasan ang daang puno ng dilim, basura at mga matang nagmamasid mula sa kakahuyan. Panay ang linga niya sa paligid. Pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Kaya naman, nagkunwari siyang nagpupulot ng basura. Maya-maya pa ay narinig niya ang kaluskos ng yabag ng paa papalapit sa kanyang kinaroroonan. Bagya pa siyang nagulat nang makita si Baste. Nakakunot ang noo nito at may dala rin na sako. Katulad niya ay isa rin itong basurero. Baste, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba kagabi halos lamunin ka na ng takot sa kwento mo tungkol sa aswang. Teka, sinusundan mo ba ako? Hindi kita sinusundan. Nagkataon lang na dito rin ang punta ko. Alam ko maraming basura rito eh. Teka, bakit ikaw? Nandito ka nga rin, Argo ah. Anong pakay mo sa lugar na to? Bihira ang dumaraan dito, delikado pa. Hindi ba't may ibang daan papunta sa kabilang baryo? Alam kong delikado, pero kailangan kong kumita eh. Pero ikaw, anong ginagawa mo rito? Ano pa ba? Kagaya mo, kailangan ko rin kumita. Pagkatapos ipang-iinom mo lang. Hindi na ako nagiinom. Natauhan na ako sa mga nangyari sa akin kagabi. Nai-report mo na ba kay Kapitan ang nangyari sa mga kaibigan mo? Oo, kaya lang walang naniniwala sa akin eh. Pinagtawanan lamang nila ako, kaya yun. Naghahanap sila ng mga lugar na madalas naming tambayan. Sa isip ni Argo ay malabo nang mahanap ng mga tanod ang katawan ng mga kaibigan ni Baste dahil siya mismo ang naglusaw sa katawan ng mga ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Ni Abo ay hindi na matatagpuan ng mga ito. Dahil kasama niya si Baste, kinailangan niyang ibaling ang atensyon sa paghahanap ng mga basura na pwede nilang ibenta. Pagkalipas ng ilang oras, ay halos mapuno na ang sako nilang dalawa ni Baste. Ngunit natigilan silang dalawa nang makita ang isang katawan ng tao sa ilalim ng basurahan. Maging si Baste ay natakot sa itsura ng bangkay. Diyos ko, tila marami na siyang napapatay na biktima, Baste. Kung ganun, sa basurahan nila itinatambak ang mga katawan ng kanilang nagiging biktima para maitago sa mga tao. Hindi nga naman mahahanap kagad ang katawan nila dahil natatakluban ng baho ng mga basura. Kailangan malaman to ni Kapitan kung sino ang lalaking yan. Tsak na hinahanap na siya ng kanyang pamilya.
Nilapitan nila ang katawan ng biktima. Kitang-kita nila ang nakakapangilabot na sinapit nito. Ang balat nito ay natuyo at kumulubot. Lumabas sa katawan ang mga natuyong litid, parang dahon na pinatuyo sa araw. Ang mga mata ay nakadilat, walang buhay. Nakabuka ang bibig na tila sumisigaw at habol ang huli nitong hininga. Ang labi ay nagkabitak-bitak at sa paligid ng katawan ay may mga kalat na pira-pirasong balat na parang kinayod mula sa loob ng laman nito. Halos hindi matignan ni Argo ang itsura ng biktima. Argo, tignan mo ang dibdib niyo. Butas at merong naiwan na hibla ng lumang tela. Kasing lapad ng 1 pulgada. Paano nagkaroon ng ganong klaseng nilalang sa baryo natin? Ikaw, Argo, talaga bang hindi mo nakita ang aswang na nakita ko sa kakauyan? Malapit sa tambakan ng basura? Wala talaga ako nakita, Baste. Kung meron man, bakit ako magsisinungaling sa'yo, di ba? Matagal na nag-isip si Baste bago ito sumang-ayon sa sinabi ni Argo. Kailangan niyang magsinungaling. Kaya naman, muli nitong sinulyapan ang katawan ng biktima. Kailangan na nating umalis sa lugar na to at sabihin kay Kapitan kung ano nangyari rito. Baka sa pagkakataong to, maliwala na sila sa mga sinasabi ko. Teka, hindi ka ba nagtataka, Baste? Natagpuan ko ang katawan ni Takso malapit sa tambakan ng mga basura. Anong ibig mo sabihin, Argo? Hindi kaya ang mga aswang na sinasabi mo ay matatagpuan malapit sa tambak ng mga basura? Kagaya na nangyari sa lalaking to. Hindi ba't nasa ilalim siya ng mga basura? Sinasabi mo ba ng mga nawawalang tao sa baryo natin, pati na ang pagtatago sa mga katawan ng biktima ng mga aswang ay matatagpuan sa tambakan ng mga basura na malapit sa bahay natin? Oo, Baste. Dahil kung pagsasama-samahin natin ang pangyayari, ang lahat ng mga lugar na pinagpapakitaan ng sinasabi mong aswang ay malapit sa mga tambak ng basura. Kung saan naroon ang mga basura, naroon din ang mga aswang na iskarab. Hindi aswang na iskaraban nandun, Baste, kundi ang mismong mga ipis na inuutusan ng aswang na may katawan na tela o si Imhotep. Teka, sandali lang. Parang naguguluhan ako. Ang mga aswang na nakita mo na may ipis sa loob ng katawan ay mga biktima lang sila. Hindi sila ang totoong kalaban. Ang totoong kalaban natin dito ay ang mga ipis na pumapasok sa katawan ng mga tao na binibiktima nila. Ang ibig kong sabihin, hindi ba't karamihan sa mga ipis ay nakatira sa basurahan? Sa palagay ko, si Imhotep mismo ay nakatira sa ilalim ng basurahan. Diyos ko, posible nga. Tama nga sinasabi mo. Teka, paano mo naisip yun? Ang pinagbatayan ko lamang ay ang mga taong binibiktima ng mga ipis. Tsaka pansinin mo ang katawan ng biktima. Hindi na halos makilala dahil sa pagkatuyo ng kanyang katawan. Pero nalaman ko batay sa kanyang suot. Siya si Mang Ruben, ang basurerong madalas mo nakakasama. Hindi mo nakilala ang ama ni Alex, di ba? Nanlalaki ang mga mata ni Baste nang dumako ang paningin nito sa suot na damit ng biktima. Kinuha nito ang tela na nasa dibdib ni Mang Ruben. Pinagmasdan yun ng mabuti, saka iniabot sa kanya. Tignan mo rin ang telang to. Parang tela mula sa libingan. Dahil sa amoy at kalumaan. Maaaring ang binibiktima niya ay ang mga basurero. Nagtatapon ng basura at mga taong nagtatapon kung saan-saan ng kanilang kalat. Hinaplos ni Argo ang hawak niyang tela. Kitang-kita ang nakadikit na dugo sa tela. Saka muling napatingin sa nag-aalalang muka ni Baste. Sa unang pagkakataon ay nagkasundo sila nito. Matagal din ang panahon na madalas siya nitong ginugulo. Pero ngayon, kasama niya na ito at tila balak pang gumawa ng paraan para makatulong sa kanya. Kahit hindi niya tahasang inaamin dito na isa siyang manunugis ng mga aswang,
at hindi totoong basurero. Umalis na tayo rito bago pa tayo abutin ng dilim sa daan. Binuhat ni Argo ang dala niyang sako. Pagkatapos ay nauna ng maglakad kay Baste. Habang tinatahak nila ang daan pauwi sa kanilang bahay, ay napansin ni Argo na tila pinagtitinginan sila ng mga tao. Isang masamang tingin kasabay ng pagpula ng kanyang mga kamay. Napaatras siya ng hakbang papalapit kay Baste. Mabilis niyang kinuha ang sandata niya sa loob ng sako. Argo, ano to? Ano nangyayari? Hindi sila mga normal na tao, Baste. Meron ka ba magagamit na itak na panlaban sa kanila? Argo, sandali lang. Bakit kailangan ko ng itak? Pagmasdan mo sila, tignan mo ang kanilang mga muka. Bagamat nasa normal ang kanilang anyo, pero natitiyak kong hindi na sila mga taong may matinong pag-iisip. Mamayang gabi lamang ay maghahasik na sila ng lagim sa baryo natin. Kailangan mo makahanap ng mga baging para igapos sila at hahayaang mamatay sa lugar kung saan sila natin itatali. Hindi kagad naunawaan ni Baste kung ano ang ibig sabihin ni Argo. Dahil tinititigan pa nito ang mga tao na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakatulala na parabang wala sa sarili. Kahit hindi gumagalaw ang mga ito, alam ni Argo na hindi na sila ligtas sa lugar na yon. Ibinaba ni Baste at Argo ang kanilang sako at kumuha ng baging sa mga puno. Pinagsama-sama nilang igapos ang mga tao dahil hindi pa niya kayang patayin ang mga taong naging biktima lang din ng itim na kapangyarihan ni Imhotep. Mabilis nilang naigapos ang halos 8 lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada. Tuluyan na nilang iniwan ang kanilang mga sako at patakbong tinahak ang daan pauwi sa kanilang bahay para naman iligtas ang kanilang pamilya. Mabilis nilang narating ang bahay ni Baste. Ipinaliwanag nito sa mga magulang na wag munang lalabas ng bahay kapag gabi. Ganon din ang ginawa nila sa iba nilang mga kapitbahay. Habang si Lolo Tipol naman ay tumulong na rin sa kanila para ipagkalat ang balita tungkol sa mga aswang na tila may sapi ng masamang elemento na may gamit na itim na kapangyarihan. Sa una ay hindi naniwala ang mga tao sa kanila. Subalit nang makita ng mga ito ang nangyari sa lalaking natagpuan nila sa basurahan, pati na ang mga kalalakihan na iginapos nila, ay naniwala rin ang mga ito. Naghanda ang mga lalaki ng sibat para sa oras na salakayin sila ng mga aswang na may laman na ipis sa katawan, ay meron silang magagamit na panlaban upang ipagtanggol ang kanilang sariling buhay. Tutulong ako sa iyo, Argo. Kung tama ang hinala mo na nasa tambakan ng basura ang sagot sa mga tanong natin, kailangan nating magmatsyag dun. Tama ka, Baste. Pero sigurado ka ba? Nasasama ka sa akin? Bakit naman hindi? Utang ko ang buhay ko kay Takso. At gusto ko rin na mabigyan siya ng katarungan. Gusto ko rin na patunayan sa iyo na wala akong kasalanan. Pagkatapos nilang magplano ng mga gagawin, naghanda sila ng gasolina at posporo. Alak nilang sunugin ang basurahan. Si Lolo Tipol naman ang naiwan sa kanilang bahay. Hindi niya muna sinabi rito ang kanilang plano ni Baste para hindi na masyadong mag-alala si Lolo Tipol. Kaya pagsapit ng gabi ay magkasama sila ni Baste na tinahak ang daan papunta sa tambakan ng basura. Ngunit pagdating nila ay merong mga tao na nakatayo sa paligid ng basurahan. Mga walang alam sa mga nangyayari sa paligid. Mga taong hindi naniniwala sa kanila. Sa halip ay mas pinili pa rin magtrabaho kahit gabi na. Nagtago ang dalawa sa likod ng puno habang nakasilip sa ginagawa ng mga tao. Ilang sandali pa ay umalis ang dalawang lalaki na may buhat na sako
na punong-puno na ng basura na maaari pa nilang mapakinabangan. Natanaw nila na merong dumating na 3 sasakyan na truck ng basura. Kaya pala, sa gabi sila nag-ooperate para maitago ang kababuyan na ginagawa nila sa baryo natin. Kung tama ang hinala natin na merong mga nilalang na nagtatago sa ilalim ng basurahan, kakailanganin natin magukay. Kaya mo ba ang baho ng basura, Baste? Kakayanin ko. Pero mamaya na tayo kumilos. Hanggat nariyan pa mga taong yan, hindi pa pwede. Pinanood ng dalawa ang pagdating ng mga truck ng basura para itambak sa kanilang baryo. Kita rin nila na binayaran ng mga ito si Kapitan. Isang malakas na pagtapik sa balikat ang ginawa ng lalaki para magpakita ng pasasalamat sa punong barangay. Ngunit hindi pa man sila nagtatagal sa pagtatambak ng basura. Nakita ni Argo ang paglabas ng malahibla na tela mula sa ilalim ng basurahan. Merong sukat na 1 pulgada ang lapad ng telang nakalutang sa hangin. Tila may buhay na panay ang galaw. Nanlalaki ang kanilang mga mata ni Baste nang mula sa tuktok ng mga basura ay lumitaw ang malatelang halimaw. Sa una ay para lamang itong mga tela na nakalutang sa hangin. Walang hugis, parang walang kakayahan. Ngunit nang maubos ang hibla ng tela mula sa basurahan, ay nagkaroon ng hugis ang katawan ng nilalang. Nagkaroon ng balat, ngunit kalahati lamang. Ang kalahati ng muka ay tila naaagnas na bangkay. Ang masaklap, hindi namamalayan ni na Kapitan at ng mga driver ng truck na meron ng nilalang na nakatayo sa likod ng mga ito. Sa unang pagkakataon, nasaksiyan ni Argo kung paanong hinigop ng aswang na si Imhotep ang laman at dugo ng truck driver. Kitang-kita rin nila ang pagtuyo at pagtigas ng katawan ng kaawa-awang biktima. Si Kapitan na hindi nakagalaw at nakalaban ay tuluyang binalutan ng mga tela sa buong katawan. Ibinuka ni Imhotep ang bibig nito at itinapat sa bunganga ng Kapitan. Dahil nakanganga ito sa labis na takot, lumabas sa bibig ni Imhotep ang daan-daan na ipis at lumipat yun sa bibig at katawan ni Kapitan. Tuluyan ang nakita ng dalawa ang brutal na pagpatay ng halimaw na si Imhotep. Kumalat ang liwanag sa buong katawan ni Argo, palatandaan ng panganib sa paligid. Hindi siya agad nakagalaw sa bilis ng pangyayari at huli na ang kanyang paglapit. Tuluyan ng napiga ang katawan ng mga biktima. Umangil si Imhotep na tila natutuwa sa mga nangyayari at nang maubos ang mga biktima ay kitang-kita ni Argo na nagkaroon na ng muka ang halimaw. Tila dumikit sa katawan nito ang kinuhang balat ng mga biktima. Saktong paglabas ni Argo sa kanyang pinagtataguan, ang pagharap naman sa kanya ni Imhotep. Hoy! Imhotep! Ako ang harapin mong hayop ka! Pinatay mo ang alaga kong aso! Pinatay mo ang mga magulang ko! Ngumisi ang supremo ng mga aswang sa pagnanga nito at pagsigaw. Tila napunit pa ang balat nito sa bibig, habang ang mga ipis sa katawan nito ay nagpabalik-balik sa paggapang sa katawan nito. Maging sa naaagnas nitong balat ay lumalabas ang mga ipis na lumilipat naman sa katawan ng mga biktima. Bumangon ang mga lalaking pinatay nito at parang mga amalanig kung kumilos. Tumayo sa likod ng pinuno, kasunod ng pag-alingaw-ngaw ng malakas na pag-angil ng mga aswang na iskarab. Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Sinasabi ko na nga ba't nararamdaman ko sa iyo ang mutya. Ibigay mo sa akin ang mutya ng aso. Ako ang mamamahala ng kapangyarihang taglay
ng aking alagang aso. Kaya isoli mo yan sa akin. Anong ibig mo sabihin? Si Takso. Ako ang may-ari sa kanya. Kaya wala kang karapatan na angkinin ng mutya. Hindi mo ako maluloko. Ang hina naman ng isip mo. Paano ka magkakaroon ng alagang aso? Kagigising mo lang, di ba? Ibigay mo na sa akin ang mutya. Sa akin yan nararapat. Kung gusto mo to, kunin mo. Naalala ni Argo si Baste na nagtatago sa likod ng puno. Kaya inutusan niya ito. Baste! Kahit na anong mangyari, huwag ka muna lalabas sa pinagtataguan mo. Bantayan mo ang lahat ng posibleng daanan ng kanyang alagad. Kahit na anong mangyari, pugutan mo sila ng ulo at sunugin mo ang buong basurahan. Pinagplanuhan nila ni Baste ang tungkol sa pagsunog sa basurahan upang mapalayas ang mga aswang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nawasak ang katawan ni Imhotep. Lumutang yun sa ere at pumulupot sa kanyang katawan ng tela. Nabuhat siya ng malakas na puwersa ng kalaban at bumagsak siya sa tambakan ng mga basura. Naramdaman niya ang pagkuwit ng sakit sa kanyang katawan. At sa muling pagbabalik ng anyo ng aswang, ay nagkaroon ulit ito ng hugis tao na katawan. Lumitaw ang naaagnas nitong muka at umusal ng nakakakilabot na orasyon. Teka, ano nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Tila hinihigop niya ang kapangyarihan ko. Nakipaglaban si Argo sa pamamagitan ng pagpupumiglas ng kanyang katawan. Ngunit kahit anong gawin niya, ay hindi talaga siya makagalaw. Para siyang naestatwa hanggang sa tuluyan ng mahawakan ni Imhotep ang kanyang leeg. Sinakal siya nito at inangat sa ere. Ibinuka nito ang bibig para higupin ang mutya na nasa kanyang tiyan. Kaya naman, nalanghap niya ang mabahong singaw ng bibig nito. Tila nabubulok na basura ang amoy ng hininga nito. Parang imbornal sa baho. Malakas na napasigaw si Argo dahil sa malapit na ang muka ni Imhotep sa kanyang muka. Hayop ka! Lumayo ka! Ang baho ng hininga mo, halimaw ka! Tila nasaktan ang tenga ng pinuno ng mga aswang na si Imhotep dahil sa malakas na sigaw na yon ni Argo. Nabitiwan siya nito at biglang bumalik sa pagiging tela. Sumuot yun sa ilalim ng basurahan at naiwan ang mga alagad nito. Saka lamang sumugod ang mga yon nang maglaho ang halimaw. Sabay-sabay na umatake sa kanya ang mga ito. Bawat bigwas ng kanyang suntok sa mga kalaban ay isa-isang bumabagsak ang mga ito ng pasadsad sa lupa. Si Baste naman na lumabas sa pinagtataguan ay daladala ang gasolina at posporo. Binuhusan nito ang basurahan sa kasinindihan gamit ang posporo. Kumalat ang apoy sa buong paligid, kasabay ng pagliyab ng katawan ng mga aswang. Pagkalipas ng ilang minuto, nasunog ang buong tambakan ng basura. Napakakapal ng usok. Kumalat ang masangsang na amoy sa buong paligid mula sa mga basurang nasusunog. Tumabi sina Baste at Argo habang pinanonood ang unti-unting pagtupok ng apoy sa basura. Halos tumagal yun ng 2 oras, bagamat hindi natupok ang lahat ng tambak ng basura. Nagulat sila sa paglitaw ng isang pintuan na tila isang kuweba. Nagkatinginan silang dalawa ni Baste. Dinampot nito ang itak at iniabot sa kanya. Nasimulan na natin to, Argo. Samantalayin na natin ang pagkakataon na mahina pa ang katawan ng kalaban. Natitiyak ko na nagpapalakas siya sa loob ng kuwebang yan. Yun din ang naiisip ko. Parang hindi pa siya ganap na malakas dahil natalo siya sa malakas na pagsigaw ko. Nagulat nga ako kanina eh.
matapang kang lumaban sa kanila. Oo nga no, teka, paano nangyari yun? Di ba? Kamao mo lang naman ang ginamit mo kanina, pero nagliyab ang kanilang katawan. Baste, dahil nagtataglay ako ng mutya ng aso, yun ang bagay na gusto nilang makuha sa akin. Kung ganun, totoo nga ang sinabi niyang ang mutya ay galing sa katawan ni Takso. Oo, Baste. Pero sa ngayon, kailangan muna nating makita ang loob ng pintuan na yan. Baka nandyan ang kasagutan. Dahan-dahang lumapit sina Argo at Baste sa bungad ng yungib. Mula sa labas ay malamlam na usok at mainit na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanilang dalawa. Parang hininga ng isang halimaw na nakatago sa kailalim-ilaliman ng lupa. Sa pagpasok nila sa loob, bawat takbang ay naririnig nila ang tunog ng mga batong nadudurog sa ilalim ng kanilang mga paa. Argo, teka. Sigurado ka ba rito sa gagawin natin? Mahinang tanong ni Baste habang pilit na pinipigil ang panginginig ng katawan nito. Isang tango naman ang itinugon ni Argo kay Baste. Tanga nila ang kanilang itak. Ang matulis at mahabang itak na yon ay madalas niyang ginagamit sa pagtugis ng mga aswang. Yun din ang sandatang ginamit ng kanyang ama para tugisin ang mga aswang. Muling ibinaling ni Argo ang kanyang paningin sa daan. Maliwanag sa loob ng kuweba dahil sa mga sulo na nakasabit sa mga dingding. Mula sa kanilang kinatatayuan ay sumalubong sa kanilang pang-amoy ang nakakasulasok na amoy ng nabubulok na laman ng tao. Tahimik lamang si Argo. Nakatunghay ang mga mata sa madilim na butas ng yungib. Sa kanyang pakiramdam, ang dilim ay tila humihigop sa kanilang mga anino. Pinakawalan niya ang isang malalim na buntong hininga bago humakbang papasok papunta sa dulo ng yungib. Bigla na lamang lumiwanag ang kanyang paningin na tila ba natatanaw niya ang kinaroroonan ng supremo na mga aswang na si Imhotep. Ang mga pader ng yungib ay basa at may mga nakasabit na ugat na parabang mga galamay na nakalawit mula sa kisame. Ang bawat patak ng tubig mula sa mga siwang ng bato ay lumilikha ng eko na dumadagdag sa kilabot ng paligid. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad, lalo namang bumibigat ang katahimikan. Ang liwanag ng mga sulo ay kumikislap lamang sa makikitid na pasilyo at ang dilim ay tila laging nakahandang lamunin sila. Sa di kalayuan, may narinig silang kaluskos. Mahina na tila ba gumuguhit sa pagitan ng mga bato. Hindi sila maaaring magkamali. Tunog yun ng mga paa ng ipis na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Agad na kumilos si Argo. Kinuha niya ang sulo at ibinigay niya yun kay Baste. Natatandaan niyang hindi makalapit kay Argo ang mga ipis dahil sa liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Kaya si Baste lamang ang pinaghawak niya ng sulo. Natitiyak niyang magagamit ni Baste ang apoy laban sa pag-atake ng mga halimaw na ipis. Nang biglang umingay ang loob ng kuweba dahil sa libu-libong ipis na sumalubong sa kanila. Isang malakas na paghampas ng sulo sa sahig ng kuweba ang ginawa ni Baste, habang si Argo naman ay isinuntok ang kamao sa sahig. Tila ba may malakas na puwersa ng liwanag ang lumabas sa kamay ni Argo. Lahat ng lumapit na ipis sa kanila ay nasunog at naging abo. Nang maubos ang mga ipis, tumambad naman sa kanilang paningin ang sementadong ataul. Nilapitan nila yon at nalantad sa kanilang paningin ang malalababong takip ng kabaong ni Imhotep.
Tila doon pinadadaloy ang dugo para mainom ni Imhotep habang ito ay natutulog. May bakas pa ng sariwang dugo ang takip ng sementadong kabaong. Teka, kung ganun, ang sariwang dugo na ito ang bumubuhay sa aswang na malatela? Si Imhotep, siya ang tinutukoy ko. Pero meron pa tayong isang kalaban dito sa loob. Kung bago lamang ang dugo na to, ibig sabihin, nandito ang tapat na alagad ni Imhotep at katatapos lamang niya magpainom ng dugo sa supremo nila. Pero, sino naman kaya? Wala akong ibang maisip na kahinahinala ang kilos na magpapaalipin sa katulad ni Imhotep. Magsasalita pa sana si Argo, ngunit biglang bumukas ang kabaong at agad na pinuluputan sa leeg ng mahabang tela si Baste. Nahila ito, papasok sana sa loob ng kabaong, pero mabilis na pinutol ni Argo ang tela. Nabawi niya si Baste at habol ang hininga na bumagsak ito sa lupa. Hawak ang sariling leeg. Mabilis din na naging kilos ni Argo. Pinagtatataga niya ang katawan ni Imhotep, ngunit nahawakan nito ang kanyang kamay at itinapon sa malayo ang gamit niyang itak. Isang malakas na pagsuntok sa kanyang dibdib ang ginawa nito. Bumagsak siya sa sahig ng kuweba. Umahon ito mula sa kabaong at tuluyan ng nabuo ang katawan nito. Isang katawan ng isang lalaking may naaagnas na balat at sa mukha nito ay tila nakita niya ang isang anyo ng isang matandang may pagkakahawig kay Lolo Tipol. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi ko akalain na hanggang dito ay susundan niyo ko. Para kayong sumusugod sa lungga ng tigre. Tigre pala ang pag-aakala mo sa sarili mo, hayop ka. Masyado yatang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sino nagbabantay sa'yo? Ilabas mo ang tapat mong alagad. Huwag kang duwag! Ngumisi ang supremo ng mga aswang. Mula sa likuran nito, sa kabilang pintuan ng yungib, lumabas ang pamilyar na hugis ng katawan ng isang tao. Halos manlaki ang kanilang mga mata nang tumapat ang alagad ni Imhotep sa tapat mismo ng sulo. Lolo Tipol! Kayo ang tapat na alagad ni Imhotep na pumapatay sa mga tao. Paano nangyari yun? Bakit? Mahusay ba ang pagpapanggap ko, Argo? Hindi ka ba nagkaroon ng hinala na ako naman talaga ang kasama ni Takso bago ko siya pinatay? Binantayan ko ang mutya sa loob ng kanyang katawan at umaasa ko na sa akin yun mapupunta. Ang tagal ko nagtiis, pero sa iyo pa rin pala mapupunta ang mutya. Nasayang lang ang paghihintay ko. Pero ngayon, hindi ka na makakaligtas sa aking Panginoon. Totoo yan. Ako na talaga ang magiging pinakamalakas na supremo ng mga aswang sa buong mundo. Hindi ako makakapayag na magtagumpay kayo. Kayo pala ang pumatay sa mga magulang ko. Lalong-lalo ka na, Lolo Tipol. Pinagkatiwalaan kita. Inalagaan. Niligtas ang buhay. Pero niloko mo ko. Hindi pala totoo ang sinabi mo sa akin tungkol kay Imhotep. Alam ko na kung anong kahinaan niya at kung paano ko siya matatalo. Basta lumabas ka muna. Puntahan mo ang mga tao at tumingi ka ng tulong sa kanila. Ubusin yung tambak ng basura nang wala nang maging tirahan ng mga kampon na to ng kadiliman. Mabilis na tumayo si Baste at tumakbo palabas ng kuweba, habang si Argo naman ay matapang na hinarap ang dalawang kalaban. Agad na sumugod ang dalawang nilalang sa kinatatayuan ni Argo. Bawat atake ng mga ito ay nagagawa niyang maiwasan. Dala ng kanyang galit, si Lolo Tipol ang una niyang tinaga sa katawan gamit ang kanyang matalas na itak. Habang ang kanyang kapangyarihan sa katawan ay hindi niya alam kung paanong pagaganahin. At sa kailaliman ng kuweba,
kumikislap lamang ang liwanag ng mga sulo habang naglalaban sina Lolo Tipol at Argo. Umaalingaw-ngaw ang dagundong ng kanilang banggaan. Ang itak ni Lolo Tipol laban sa itak ni Argo. Nahirapan si Argo na matalo ang matanda dahil ito mismo ang nagturo sa kanya kung paanong lumaban. Pero dahil sa galit niya sa matanda, hindi na malayan ni Argo na unti-unti na niyang nagagamit ang kanyang mutya. Isang malakas na pagtaga ang ginawa niya sa katawan ni Lolo Tipol. Hindi pa siya nasiyahan. Binunot ni Argo ang talim ng kanyang itak sa katawan ng matanda at muli yung itinarak sa katawan ni Lolo Tipol. Nagkikikisay ang katawan nito at sa isang iglap ay nalusaw ng apoy ang katawan ng matanda. Nagwala sa galit si Imhotep at umatake rin ito sa kanyang kinaroroonan. Lumitaw ang kakaibang liwanag sa katawan ni Argo. Tinubuan siya ng tenga ng kagaya sa aso. Humaba ang kanyang mga kuko sa kamay. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabagang apoy. Ang kanyang braso at binti ay binalutan ng tila bakal na balahibo ng aso. Ngunit may malablade na talim sa dulo. Ang balahibo ng aso na bumalot sa kanyang buong katawan ang biglang nagpaatras kay Imhotep. Anong nangyayari? Bakit bigla ka naging si Takso? Paano ka nagkaroon ng ganyang kapangyarihan? Bakit? Hindi ka ba makapaniwalang nagtataglay na ako ngayon ng kakayahan ng isang aso na pinatay mo? Pagpipira-pirasuin ko ang katawan mo! Demonyo ka! Isang malakas at mabilis na pagtalon ang ginawa ni Argo. Ang kakaibang init na lumalabas sa kanyang katawan ay tila may sariling pindig at tibok ng puso. Sa isang iglap, kumislap ang pulang liwanag sa kanyang mga mata. Ang simpleng ningas ay naging naglalagablab na apoy na bumalot sa katawan ni Argo. Mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang malaapoy na hugis ng isang aso. Kitang-kita ang bangis, handang umatake. Nang sumugod si Imhotep, inunat ni Argo ang kanyang palad at isang malakas na alon ng apoy ang pinakawanan nito at tumama yon sa katawan ng kalaban. Ang malakas na sigaw ni Imhotep ay nag-echo sa paligid ng loob ng kuweba. Bumagsak ito sa sahig. Habang pilit na bumabangon, nawasak ni Argo ang katawan ni Imhotep at bumalik sa pagiging tela. Ngunit lumutang yun sa ere at pumulupot sa katawan ni Argo. Kaya lang, dahil sa mga balahibo na tumubo sa kanyang balat, ay nasira ang tela. Nagkapira-piraso ang mga yon hanggang sa bumalik ulit sa sahig ng kuweba. Ubod lakas na sinuntok ng kamao ni Argo ang mga tela na nakakalat sa sahig. Lumitaw sa kanyang kamay ang malaasong liwanag. Kumalat yon sa loob ng kuweba. Ang mga pader ng kuweba ay kumislap sa tindi ng alon ng kapangyarihan mula sa mutya ni Argo. Sa bawat galaw ng kamao ni Argo, lumalabas ang hugis ng malaapoy na hugis aso. Tumama yon sa tela at pumutok na parang alipato hanggang sa tuluyan na nasunog ang malatelang katawan ni Imhotep at naging abo. Bumalik ang katahimikan sa paligid. Tanging si Argo lamang ang nakatayo. Hingal, nanginginig, ngunit tangan ang ningas ng kamay na unti-unting kumalma. Nawala ang kanyang anyo ng pagiging aso. Sinulyapan niya ang sementadong kabaong. Wala nang dahilan para manatili ka sa mundo namin. Dahil hindi ka na mabubuhay kahit na kailan. Tuluyan ka ng magiging abo, Imhotep! Nadiskubre ni Argo na ang pintuan na nilabasan ni Lolo Tipol nang pumasok ito sa loob ng kuweba ay may lagusan at konektado sa bahay at silid ng matanda. Talagang naloko siya nito at ginamitan siya ng kapangyarihan
para hindi ito makilala ng kanyang mutya. Samantalang ang mga tao naman ay nagtulong-tulong sa pagsunog sa tambakan ng mga basura. Lahat ay nagkaisa at tila nagkaroon ng isang bayanihan. Kaya naman, magmula ng gabing yun, natauhan na ang mga tao tungkol sa pagtatapon nila ng mga basura. Bumalik ang kaayusan ng baryo ng Barnis at nawala ang mga pasaway na mga tao na nagtatambak ng basura sa kanilang lugar. Labis ang paghanga ng mga tao kina Baste at Argo. At bilang pagtanaw ng utang na loob ni Baste kay Argo, inilihim nito ang tunay na pagkatao ng binata, patinaan tungkol sa mutya ng aso. Magmula rin noon ay magkasama na palagi ang dalawa. Naging magkaibigan at magkaramay sa lahat ng bagay, pati na sa pagpapalaganap ng kaayusan sa kapaligiran. Maging ang katahimikan at disiplina sa kanilang baryo ay maayos na naipatutupad ng dalawa bilang bagong mga tanod. Ang dating magkaaway noon, ngayon ay magkasama sa iisang bubong. Kasama ang pamilya ni Baste. Nagkaroon ng pamilya si Argo. Samantalang ang nangyari namang pagkukunwari ni Lolo Tipol ay patunay lamang na walang lihim na hindi nabubunyag. Darating ang oras na ang pagkukunwari ay malalantad at pagbabayaran ang mga nagawang kasalanan. Ang kwentong inyong napakinggan ay isang patunay ng labis na pagsira sa ating kapaligiran ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. Isa sa pinakamalaking suliranin ng lipunan sa kasalukuyan ay ang pagtambak ng basura. Sa bawat araw na lumilipas, dumarami ang iniipon nating basura. Plastik, bote, lata, tirang pagkain at kung ano-ano pa. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang kawalan ng tamang pamamahala at disiplina sa pagtatapon nito. Sa halip na mailagay sa tamang lalagyan o maproseso ng maayos ang mga basura, basta na lamang tinatambak sa mga kanto, sa ilog, sa bakanting lote, at minsan sa mismong bakuran ng mga tao. Ang ganitong gawain ay nagdudulot ng matinding kapahamakan, hindi lamang sa kalikasan, kundi lalo sa ating kalusugan. Lagi nating tatandaan na ang basurang iyong itinapon, kapag bumaha, ay babalik at babalik sa iyo.